Tatak Duterte na raw ang pagiging isang simpleng tao. Ang iba pang unique o naiiba sa Pangulo at kanyang mga binasag na tradisyon sa special report na ito. Unang araw pa lang ng pagtapak niya sa Malacanang, ipinamalas na ni Pangulong Rodrigo Duterte ang kanyang pagiging kakaiba. Simpleng tao lang ang ika-16 na Pangulo ng bansa, ang kauna-unahan mula sa Mindanao. Simpleng barong na hindi pinya kundi yari sa koton ng kanyang isinuot sa kanyang inaugurasyon. Wala ito halos disenyo, liban sa maliit na borda ng watawat ng Pilipinas. Bukas pa nga ang butones pagpasok niya ng palasyo. Nakakakipans din siya at boots. Rodrigo Roa Duterte. Simple lang ang seremonya, ayon na rin sa kanyang mismong kagustuhan. Sa loob ng 3 dekada, muling nagkaroon ng panunumpa sa tungkulin sa Malacanang. Simpleng pagkain ang inihain sa mga bisita sa palasyo. Pero simple man ang naging okasyon, makasaysayan ang unang araw ni Digong bilang Pangulo. Sa usapin ng krimen, zero crime ang naitala noong June 30 sa buong Metro Manila ayon sa NCR Police Office. Walang naitalang krimen mula nung mag-umpisa ang araw hanggang sa panunumpa ni Pangulong Duterte, gaya ng mga araw na may laban si pambansang kamao Manny Pacquiao. Unang araw pa lang, hindi may kakailang gumawa na ng kasaysayan si Duterte. That change, if it is to be permanent and significant, must start with us and in us. The ride will be rough, but come and join me just the same. Together, shoulder to shoulder, let us take the first wobbly steps in this quest. Pag ko nakatutok lang yan sa medisina. At agad ngang sumabak sa trabaho ang presidente. Unang bilin niya sa kanyang gabinete, ayaw niya ng ugaling paimportante porket nasa posisyon. Makasaysayan din ang pagtanggap ni Duterte sa loob ng palasyo sa mga militanteng grupong nagrally habang isinasagawa ang inauguration ceremony. Hindi rin pinilampas ni Duterte sa araw ng kanyang panunumpa ang makabahagi sa isang simpleng salo-salo ang mga taong pinangakuan niya ng pagbabago at mga simpleng taong nagbigay sa kanya ng suporta noong eleksyon. Kaya dumagsa sa Delpan Sports Complex sa Tondo, Maynila ang nasa 500 mga taga-Isla Puting Bato. Doon, inanunsyo niyang bubuksan niya ang Malacanang sa publiko. Kayo'y sumunod lang sa gobyerno at makipagtulungan sa amin. Kagarantihan ko kayo na aangat ang buhay natin. Binasag din ni Duterte ang tradisyonal na pagsusuot ng barong sa kanyang pagdalo sa anibersaryo ng Philippine Air Force dahil ang katerno ng kanyang barong, maong. Get up na kung tawagin ngayon ay maong Tagalog. Nagpamalas din ang kanyang pagiging mapagkumbaba ang Pangulo sa isang fellowship dinner sa Malacanang kasama ang kanyang mga batchmates sa San Beda. Matyagang pumila ang Pangulo para kumuha ng hapunan, gaya ng iba pang bisita roon. Dati nang sinabi ng Pangulo na ayaw niya ng special treatment kahit leader na siya ng bansa. Kinumusta rin ni Duterte ang mga naghanda ng pagkain sa pagtitipon. At nito namang nakaraang linggo, naglabas na isang memorandum ang Malacanang kaugnay ng isa pang utos ni Duterte. Ayaw na ni Pangulong Duterte na tawagin siyang His Excellency or Honorable sa lahat ng komunikasyon ng gobyerno. Ayon kay Presidential Spokesperson Ernesto Abella, ito raw ay dahil populist ang estilo ng pamumuno ni Duterte. At mas gusto raw niya ang hindi maseremonyang forma ng komunikasyon. Kakaiba sa maraming paraan at tradisyon si Pangulong Duterte at gaya ng kanyang tanyag ng mga katagang "Change is coming", naghihintay ang mga Pilipino ng tunay na pagbabago sa bansa sa ilalim ng kanyang pamamahala.